malawak at matanda na nga po ang industriya ng pagtatanim o agrikultura. Pero syempre, dahil sa siyensya, natin itong mapalago. Pag-uusapan natin yan at makakasama natin ngayon si Mr. Jose Lorenzo Gomos. Good morning po, sir. Good morning, Tony and Sandro. Opo. Sir, matanong ko lang po kasi ang malaking problema po siguro para sa ating bansa dahil marami nga pong nagugutom is yung food security po for our country. How important is food security? Yes. Well, narinig nyo naman siguro since July of 2012, 7 billion na ang tao sa Pilipinas, sa buong mundo. At kung titingnan natin, katulad sa Pilipinas, ang sitwasyon sa buong mundo, paunti ng paunti ang mga lupa na ginagamit para sa pag-produce ng pagkain. Pero parami naman tayo. Yung tao, tao at saka production ang problema. So, hindi nagmamatch. Yes, dahil nga po ang dami na natin sa mundo, sir. Ano po ba yung mga ways para po ma-improve yung food security ng bansa? Yeah. Isa na dapat nating sa yung realidad na sa lahat ng mga pagkain na na-produce natin mula sa mga palayan o kaya sa mga farms, 1/3 niyan ay nasisira, natatapon lang. Ang mga reason dyan is hindi tama ang pag-process, hindi tama ang pagpatuyo, and at the same time, ang pinaka-importante ang pag-store kung saan siya ilalagay. So yan ang isa sa mga dapat tingnan at i-address. So sir, yung pag-process ng produkto po yung isang problema? Yes, ang sinasabi kong pag-process ay yung pagpatuyo. Yes. Kung nakita natin yan sa ating mga daan. Makita mo kasi, di ba, Tony, minsan sa mga provinces, makita mo yung kali in-occupy na mga grains. Ito, dami. sir, this is an example of isang bagay na mali na proseso po ng pagpapatuyo. Is this what you were talking about? Hindi siya tama, pero yan lang ang pwedeng gawin ng mga farmer natin. Na paraan, So, kumbaga. yan ay practical na approach kung Opo. anong meron. Sir, matanong ko naman po, kasi meron pong term na tungkol sa food security na harvest loss po, post-harvest loss actually. Can we talk about this po, sir? Kanina, yun ang nabanggit ko na 1/3 or 30% Yes. sa na-produce ay nawawala. Yun ay tinatawag na post-harvest losses. Kasi kung tingnan mo, hindi ganon, o importante ang pag-produce pero importante din ang pag-maintain sa kung ano man ang meron na. Kasi nasa kamay na natin yan. So yan ang importanteng protektahan. Kasi kung isipin mo nga rin, Tony, kumbaga nag-harvest ka na, nagtanim ka, nag-harvest ka, ang tagal na ng anantay mo. Tapos yung storage mo lang, ang dami mo masasayang na pwede mo naman ibenta siguro or pwedeng kainin ng ibang tao or nung kung ano man. Yes. Ano po yung mga ways, sir, para maiwasan yung mga losses or yung mga pangyayaring ganito na masasayang yung mga grains natin? Ang GrainPro, isang company na nag-specialize dyan. Mayroong isang technology na matagal na, since 3,000 years ago, ay nag-exist na siya. Panahon pa ni Joseph sa Biblical times, Yusuf sa Quran times. Ito ay isang technology na piniprevent ang pagkasira ng mga grains sa pamamagitan ng prevent sa pag-exchange ng carbon dioxide at saka oxygen. At sa proseso na yan, namamatay ang mga insekto, namamatay ang mga amag, at namamatay din ang iba't ibang mga organismo na nagsisira o kumakain sa mga palay. Kasi siguro nga yung oxidation process, kasi siguro ang tao nga po yung mga living beings, sila ang nakikinabang sa oxygen, pero apparently this isn't the case for grains po, no sir? Yes, totoo yan. Hindi maganda para sa mga pinatuyo na mga produkto sa farm ang oxygen. Opo. Yes. Sir, so we have an example of the product right explain here. This is scaled down model po of what GrainPro is. Itong nasa harapan natin, ito ay isang scaled down model. Dito ba yan? Yes, sir. Okay. Ito ay isang scaled down model ng tinatawag na cocoon. Ang cocoon ay isang sistema, isang patented na produkto kung saan kaya niyang mag-store ng mga dried farm commodities from 2 years to even 10 years. Kasama na yung mga seeds na pangtanim. Ang normal na mga seeds
na pangtanim ay pwede lang ma-store ng mga 3 months kung hindi mo i-refrigerate. But dito sa paglagyan na ito, sa storage system na to, pwede siyang mapahaba ng from 9 months to 2 years or even more. Na pwede pa rin siyang maitanim at pwede pa rin siyang tumubo. Walang effect sa germination, walang effect sa vigor ng So sir, palay. na-preserve po nito yung mga produkto. Yes. Siguro totoo yan. napapahaba nga yung siguro tawagin na po ba? Yes, Yan po. tama, exactly. Shelf life at nagagawa yan na walang chemical na ginagamit. Ang sistema lang is walang oxygen, so hindi nabubuhay ang mga insekto at hindi nabubuhay ang mga amag o yung nagkukos ng pagkasira ng mga seeds. Opo. Okay, sir. Sir, so matibay po talaga to. Nabanggit nyo rin kanina na Yes. kahit po rat, hindi po to nasisira. Ang component kasi ng cocoon na isa sa mga produkto ng GrainPro ay tinatawag na PVC or polyvinyl carbon. So ito yan din ang material na ginagamit sa ating tubo ng tubig. Ang mga rats, for example, mga daga ay hindi kayang kumagat nito kasi hindi kayang ngat-ngatin kung sakaling nakatayo siya. So hindi siya ganun kadaling masira. Opo. Sir, matanong ko naman po since sabi nyo nga po na matagal na panahon na yung ganitong process na ginagawa para sa mga grains. Pero po ngayon, now, gaano po karaming bansa po siguro around the world ang gumagamit ng ganitong technology? And is it something that is that we can see already in the farmers of the Philippines also? That's a good question. Actually, ang teknolohiya ay matagal na, 3,000 years ago. Pero ang kumpanya na gumagawa nito ay na-establish noong 1992 sa Massachusetts, Concord, Massachusetts. But napakaswerte ng Pilipinas kasi dito nila nilagay ang kanilang planta sa Subic. At galing sa Subic, pumupunta ang mga produkto na to sa 90 other countries all over the world. Okay. So imaginein mo yan, dito nanggagaling. So tinanong mo ang tungkol sa Pilipinas. Ang Department of Agriculture nagsimulang gumamit ng ating products since about 2 to 3 years ago or even earlier. And ngayon ay lahat ng regions na sa Pilipinas, mula Region 1, Cordillera, hanggang ngayon, Autonomous Region in Muslim Mindanao, already products. So ginagamit na ngayon ito sa kasalukuyan. So tapos na kami sa phase na tina-trial. Ngayon gagamitin na siya ng Kumbaga tested na po marami. talaga siya Yes. ngayon. Yes. So sir, marami na po pala yung gumagamit ng product na to. Sir, pwede po ba siyang i-avail ng like tayo po yung mga citizen? May programa ang gobyerno natin. Ito kasing storage material na to, isa lang sa marami. So, kahit isang ordinaryong citizen pwedeng bumili kasi may mga maliliit din siyang products. Meron kaming tinatawag na super grain bags na counterpart nito pero tag 50 kilos lang. Meron ding malakihan mula sa 1,050 tons na ang gobyerno lang ang pwedeng bumili. So pwede siyang i-avail. Pwede siyang i-avail. Okay. Sige sir, so, para siguro sa last na lang po, baka meron po kayong mensahe po siguro sa ating mga manonood para malaman din po nila siguro yung importansya ng food security and siguro yung na rin siguro para sa mga magsasaka po na nakakapanood sa atin ngayon, kung paano po nila pwedeng i-store properly siguro yung mga kanilang tanim para to get the most out of what they plant and what they harvest. Well, para sa ating mga kaibigan at saka mga kapatid na mga magsasaka, may isang programa ang Department of Agriculture ngayon kung saan itong mga simple, practical, pero useful na mga gamit ay pwede nang gamitin mula sa pagpatuyo hanggang sa pag-store. So ang kanila lang pwedeng gawin is makipag-coordinate lang sila sa mga regional offices ng Department of Agriculture kung paano sila maka-avail. I understand na meron itong subsidy kung saan ang gobyerno ay nagpapabigay ng privilege sa kanila para maka-avail ng mga materialis na to. Okay. Yes, maraming salamat sa inyo, Mr. Golon. Oh, walang anuman. Thank you.